Anong gagawin mo kapag nakakita ka ng tao na walang ulo? Sa probinsya namin, hindi ko inaakala na ang pamahiin ng mga matatanda ay magiging totoo nang makita ko ang walang ulo kong lola. Takot kwento. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking tunay na karanasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lisa. Hindi ko tunay na pangalan. Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin ng mga matatanda, lalong-lalo na sa mga aswang, engkanto, multo, at iba pang mga kwentong kababalaghan. Pero mahilig talaga ako sa mga horror movies. Fan talaga ako ng mga ito, lalo na yung movie na Insidious. Napanood ko na yun, part 1, part 2, at part 3. Hanggang sa dumating ang araw na mararanasan ko ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko malilimutan. Nangyari ito noong umuwi kami ng mama ko sa probinsya, sa bayan ng Balatan. Doon ako ipinanganak. Basta, Bicol area po yun. Bihira lang kasi kami umuwi doon pagka magbabakasyon lang. O kaya naman kapag may mga piyestahan. Noong umuwi kami sa probinsya, dito na nangyari ang kababalaghan sa buhay ko na hindi ko malilimutan. Nang dumating kami sa bahay ng aking lola na si Lola Gloria, ay sobrang tuwa ko talaga. Siyempre, dahil namiss ko yung aking lola. Maraming kwentong mga kababalaghan noon ang aking lola. Tungkol sa mga duwende, mga multo, at walang kamatayang pamahiin na lagi kong naririnig sa kanya. At ang isa sa mga pamahiin na natatandaan ko ay ang mga pamahiin tungkol sa mga burol. Ang sabi niya, wag daw magwawalis, lalo na kapag nakaburol pa sa bahay ang patay, sapagkat para mo na rin daw itinataboy ang espiritu ng namatay. Nagtataka nga po ako noon kasi ano naman ang kinalaman ng walis sa espiritu ng namatay? May kapilyuhan din po ako noon dahil lagi kong kinu-question ang mga sinasabi ng aking lola. At isa pa sa mga pamahiin niya ay wag daw pagpatong-patungin ng mga plato sa lamay dahil maaari daw maging sunod-sunod ang mamamatay sa pamilya ng nakaburol. Ay, mga matatanda talaga. Ano naman ang kinalaman ng plato sa pagkamatay ng tao? Kaya napailing na lang ako. Naglakad-lakad ako sa paligid ng bahay hanggang sa tumawag sa akin si mama. Hello ma, bakit ka po napatawag? Anak, patay na ang lolo John mo. Huwag mo muna sasabihin kay lola mo ha. Opo ma. Bye po. Sige po, hindi ko po sasabihin. I love you po. Ingat po kayo. Ingat po kayo sa biyahe. Sabi ko. Hanggang sa may humawak sa likod ko. Nagulat ako. Si lola pala. Lisa, bakit nag-iba yung ekspresyon ng mukha mo? Kanina lang. Masaya ka ah. Si mama mo ba yung tumawag? Anong sabi niya? Wala po lola. May gusto siyang sabihin sa inyo. Pero mamaya na lang daw po pag uwi niya. At agad namang tumango si lola. Natigil ang aming usapan dahil niyaya niya ako na magrosaryo. 3:00 na kasi ng hapon ng mga oras na yon. Nakagawian niya na kasi at tuwing 3:00 ng hapon ay nagdadasal siya. At nagsimula na kaming lumuhod sa maliit na altar sa kwarto ng aking lola. At nagumpisa na kaming magdasal. Kakaiba yung mga dasal ni lola. Hindi ko na lang po ito pinansin. Nagdasal din po ako na sana maging maayos ang aking lola at matanggap ang marireceive niyang balita sa hapon na yon.
ang pagpanaw ng kanyang asawa na si Lolo John. Matapos pang ang ilang minuto ay dumating na rin si Mama. Pansamantalang iniwan ko muna si Lola para salubungin si Mama. Nagmano ako, niyakap ko agad si Mama. Sabay sabing, "Ma, totoo bang wala na si Lolo John?" Niyakap ako ni Mama. Sabay huminga ng malalim. "Oo anak, wala na si Lolo John mo. Asan ang lola mo?" Andun po sa kwarto. Iniwan ko muna. Kanina ka pa niya inihintay. Kakatapos lang din namin kasi magrosaryo." Pumasok na si Mama sa loob ng bahay. Naririnig ko pang, Nay, pwede ba kita makausap? Mahalaga po ang sasabihin ko." Nagtataka si Mama dahil hindi sumasagot si Lola. Kaya tuluyan na siyang pumasok sa kwarto upang kausapin ito. Naiwan naman ako sa gawing pinto dahil hindi pa rin ako makapaniwala nang biglang, Nay, kanina pa kita tinatawag. Bakit hindi ka sumasagot?" At hindi na po naituloy ni Mama ang kanyang mga sasabihin dahil nakita daw niya na walang ulo si Lola. Nakaluhod pa daw ito sa harap ng altar. Kaya tinawag niya ako, Lisa, halika dito." Papasok na sana ako ng kwarto ni Lola nang makita kong humahangos papalabas si Mama. Agad niyang sinabi ang lola mo, wala siyang ulo. Nang lalaki ang mga mata ni Mama. Pagkatapos ay dali-dali akong dumiretso sa kwarto. Pero wala naman dun sa loob si Lola. Nang biglang may humawak sa aking balikat. "Oh, Lisa, kanina pa ako nasa labas. Hinihintay ang nanay mo. Sandali, bakit parang nakakita ka ng multo?" Kasi Lola, hindi ko na naituloy ang aking sasabihin dahil hinawakan ako ng aking nanay. Hudyat na tumigil na ako. Hindi namin sinabi kay Lola ang tungkol sa nakita namin dahil panigurado sasabihin niya na naman ang tungkol sa mga pamahiin niya. Kaya itinikom na lang namin ang aming mga bibig sa pagsasalita. Dinala ni Mama si Lola sa sala at doon ay nag-usap sila nang biglang humagulgol ang aking Lola sa pag-iyak. Hudyat na alam niya na ang tungkol sa pagkamatay ni Lolo John. Naalala ko na sinabi dati ng aking Lola ang tungkol sa pamahiin na kapag nakakita ka daw ng tao na walang ulo ay takpan mo ito ng itim na tela at sabay talikod at wag nang lilingon. Dumiretso lang ng lakad doon sa taong nilagyan niya ng itim na tela dahil kapag lumingon siya, paniguradong yung taong naglagay ng tela ang mamamatay at hindi yung taong walang ulo. Hindi ko pinaniniwalaan ang mga bagay na yon. Kinabukasan, nagpaalam na kami. Nagpaalam na kami ng aking Mama kay Lola upang asikasuhin ang bangkay ni Lolo sa ospital. Pinipigilan ako ng aking Lola na wag nang umalis dahil nalulungkot siya. "Wag na po kayo mag-alala, Lola. Hayaan niyo po. Bukas na bukas din. Babalik din kami. Sige na po, Lola. Bye na. I love you." Kinabukasan, naghahanda ako para bumalik sa aking Lola nang nakatanggap ako ng tawag galing kay Mama. "Lisa!" Humahagalgol si Mama. Halos hindi niya na masabi yung kanyang sasabihin. Kinabahan ako. Sobrang kaba. Kaya nagdali-dali akong pumunta sa bahay ni Lola. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng Mama at niyakap habang humahagalgol ng iyak. "Patay na ang lola mo." Sobrang kinilabutan po ako sa nalaman ko. Humagulgol na rin po ako ng iyak. Namatay na si Lola habang natutulog. Pero
Ang nakakagulat, namatay siyang nakadilat na tila galit na nakatingin sa akin at may biglang bumulang sa aking tenga. Bakit hindi mo sa akin sinabi?